Welcome to our worth watching YouTube channel. In the next few moments, we'll dive deep into the essence of true Christianity, exploring the various teachings of the Holy Scriptures. Join us as we delve into these profound biblical teachings, fostering a community of understanding, united faith, and spiritual growth. Do not forget to click like, share, subscribe, and hit that notification bell, and embark on this spiritual journey with us. Let's get started. Ang ating pag-uusapan sa oras na ito ay ang isang kontrobersyal na paksa, na maraming mga tao ang may maling paniniwala o pag-aakala tungkol sa salita o kataga na tinatawag na iglesia. Ano ba ang tunay na kahulugan ng salitang iglesia? Makinig po kayong mabuti na may bukas na pag-iisip at puso at aking ipapaliwanag ito sa inyo. Kung mayroon kayong katanungan, maaari ninyo itong ilagay sa comment box sa ibaba nitong video description pagkatapos ninyong mapanood ang kabuuan ng video na ito. Ang pagkakaunawa ng karamihan ng mga tao sa ngayon sa salitang iglesia ay di umano, ito ay tumutukoy daw sa isang gusali, denominasyon, o dili kaya ay sa isang relihiyon. Kung hinahanap natin ang katotohanan, hindi ito ang biblikal na kahulugan ng katagang iglesia. Ang salitang iglesia ay nagmula sa dalawang Griyegong salita na ek, na ang ibig sabihin ay mula sa, at kaleis, na ang ibig sabihin ay tinawag, na ng pagsamahin ay naging eklesia. Kaya ang salitang ito ay nangangahulugang tinawag mula sa na tumutukoy sa mga taong tinawag ng Diyos. Ang payak na kahulugan ng iglesia ay hindi totoong tumutukoy sa isang gusali, denominasyon, o relihiyon. Sa halip, ito ay tumutukoy sa kalipunan ng mga tao. Minsan, nakakalito ang sagot ng marami kung tinatanong natin kung saang simbahan nakapareho ng kahulugan ng salitang iglesia sa wikang Ingles na church sila dumadalo. Ang karaniwang sinasagot nila ay sa Katoliko, Protestante, born again, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, o sa iba pang relihiyon. Ngunit, kung babasahin natin ang aklat ng Roma 16, talata 5, ganito ang sinasabi. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Ang tinutukoy ni Pablo ay ang iglesia na nasa loob ng kanilang tahanan, at hindi ang gusali o relihiyon, kundi ang mga mananampalataya o ang mga taong nananampalataya kay Jesus. Kung ganon, ang totoong kahulugan ng iglesia ay binubuo ng mga taong mananampalataya, ang katawan ni Kristo. Kung ating gagamitin ang ating mga sentido komon, ayon sa pinapahayag ng Roma 16, talata 5, kung ang iglesia ay tumutukoy sa isang gusali o relihiyon, paano ninyo ito maipapasok sa loob ng isang bahay? Kaya mangyaring mag-isip-isip din naman po tayo paminsan-minsan. Sa makatuwid, ang iglesia, ang samahan ng mga mananampalataya, ay ang katawan ni Kristo. Sinasabi ng aklat ng Efeso 1, talata 22 hanggang 23. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat. Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya mula sa panahon ng Pentecostes sa aklat ng mga gawa hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang katawan ni Kristo o iglesia ay binubuo ng dalawang aspeto. Una, ang pandaigdigang iglesia. Ito ay binubuo ng lahat ng mga taong may personal na relasyon kay Hesu Kristo. Sinasabi sa aklat ng unang Korinto 12, talata 13, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Makikita natin na ang lahat ng mga nananampalataya kay Jesus ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Sa makatuwid, ang totoong iglesia ng Diyos ay hindi tumutukoy sa isang relihiyon, gusali o denominasyon, kundi sa buong kalipunan ng mga nananampalataya kay Jesus. Sa buong mundo, ang pandaigdigang iglesia ng Diyos ay ang lahat ng mga taong tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo. Pangalawa, ang lokal na iglesia. Ito ay inilarawan sa aklat ng Galatia 1, talata 1 hanggang 2. Si Pablo, na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesu Kristo at ng Diyos Ama, na siyang sa kanya'y muling bumuhay, at ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko sa mga iglesia ng Galatia. Dito nakikita natin na sa probinsya ng Galatia ay mayroong maraming mga iglesia
Ito ang tinatawag nating mga lokal na iglesia. Ang mga iglesyang katulad ng Baptist, Lutheran, Evangelical at iba pa, ay hindi matatawag na siyang pandaigdigang iglesia, sa halip, ito ay tinatawag na isang lokal na iglesia. Ang pandaigdigang iglesia ay binubuo ng lahat ng mga nanampalataya kay Kristo. Ang mga miyembro ng pandaigdigang iglesia ay dapat nakikibahagi sa isang lokal na iglesia. Kaya, sa tama at wastong pagpapakahulugan, ayon sa Biblia, ang katagang iglesia ay hindi kailanman tumutukoy sa relihiyon, denominasyon o gusali. Ayon sa banal na kasulatan, ang iglesia ay ang katawan ni Kristo na binubuo ng lahat ng mga nananampalataya kay Heso Kristo. Juan 3, talata 16. Unang Korinto 12, talata 13. Kung kayo ay isang tao na bukas ang inyong pangunawa, pag-iisip at puso sa katotohanan, ay inyong mapagtatanto o mauunawaan ng lubos na ang tunay na kahulugan pala ng salitang iglesia ay ang kalipunan ng mga mananampalataya ni Jesus, at hindi ito tumutukoy sa relihiyon o sa isang gusali, ayon sa malinaw na pinapahayag ng banal na kasulatan. Sa kasamaang palad, ay may isang grupo ng relihiyon na ginamit bilang reference source ang aklat ng Roma 16, talata 16. At mula dito ay lumikha sila ng kanilang sariling relihiyon, at sa Bible verse na ito, ay nagmula ang pangalan ng kanilang sekta, na tinatagurian na isang kulto, na lumalaganap sa loob at labas ng Pilipinas. Dahil sa kawalan o kakulangan ng kanilang wastong pagkakaunawa sa aklat ng Roma 16, talata 16, kanilang inangkin, at pinaniwalaan, na ang ngalan daw ng relihiyon na tinatag ni Jesus sa mundo, ay yung kanilang relihiyon o simbahang tinatag lamang noong 1914. Nang isang taong dating naging miyembro ng simbahang Katoliko, naging Methodist, naging Seventh-day Adventist, hanggang sa lumikha siya ng kanyang sariling relihiyon, at kanyang pinuruklama ang kanyang sarili bilang isang sugo, propeta, ibong mandaragit, at naging anghel na daw sa kalangitan, at mas nakakahigit pa raw, kaysa kay Jesus. Kung may matino, at maayos kang pag-iisip, pinapaniwalaan mo ba ang mga ganitong kasinungalingan, kalokohan, at kalapastanganan, gawa ng isang taong mapanlinlang at mandaraya? Itanong po ninyo ito sa inyong mga sarili, upang malaman ninyo, kung ano talaga ang totoo at tunay na dapat ninyong paniwalaan. Ang aking unang punto, sa aklat ng Galasya 1, talata 1 hanggang 2, ay binanggit dito na mayroong iglesia sa lugar ng Galasya, at sa aklat ng Roma 16, talata 16, ay mayroon ding iglesia sa lugar ng Roma. Kung ating susuriin ang mga talatang nabanggit, nangangahulugan ito, na may mga iglesia, o mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, at hindi ito tumutukoy sa isang partikular na relihiyon. Ang aking pangalawang punto, kapani-paniwala bang, noon lang daw, 1914, tinatag ni Jesus ang kanyang relihiyon o simbahan dito sa mundo, samantalang, ang Biblia, ay naisulat na, 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang aking pangatlong punto, mayroon silang pag-aangkin, na ang mga maliligtas lang daw, ay yun lang kaanib sa kanilang sekta, na nilikha lamang noon lang taong, 1914, kung ganon, nasa impyerno ang lahat ng mga taong pumanaw, bago mag-year, 1914. At ang mga mapupunta lamang sa langit ay yun lang mga namatay, simula nang tinatag lamang ang kanilang relihiyon, noong 1914. Kapani-paniwala ba ito, sa mga taong may matinong pag-iisip? Ang aking pang-apat na punto, kung tao lang, ang pagkakakilala nila kay Jesus, bakit nila ipinangalan ang kanilang simbahan o relihiyon? Sa pangalan ng taong kanilang nilalapastangan. Kung ganung anghel na pala, at mas mataas pa di umano kay Jesus, ang founder ng kanilang relihiyon, bakit hindi na lang nila ipinangalan ang kanilang relihiyon sa kanilang founder, na mas higit na nakakataas pa pala, di umano, kay Jesus? Kung pinapaniwalaan ninyo ang mga ito, hindi ba kayo kinikilabutan sa kalapastanganan ninyo kay Jesus, na ang kanyang pangalan ay malinaw at maliwanag ninyong matatagpuan o mababasa sa maraming pahina sa banal na kasulatan? Samantalang, ang pangalan ng founder ng kultong relihiyon ay kailanman hindi ninyo makikita sa Biblia, kundi puro pag-aakala o pag-aangkin lamang na siya daw, di umano, yung tinutukoy na sugo, propeta, ibong mandaragit, ang anghel, na mula sa silangan. Ang lahat ng tao sa mundo, ay maaaring mag-angkin o magproklama sa kanyang sarili, na siya daw di umano, ang sugo, ang propeta, ang anghel, o Diyos, at kung ano-ano pang kalapastanganan sa Diyos. Ang mga ganitong katuroan at pangangaral, ay karaniwan, natural o typical,
ninyong maririnig mula sa mga bulaang propeta o mangangaral. Huwag kayong magtataka kung mayroong mga ganitong hangal na katuruan o pangangaral, dahil sa ito ay nakatala sa Biblia. Basahin ninyo ang mga sumusunod na talata. Jeremias 23, talata 16. Mateo 24, talata 11 hanggang 12. Ikalawang Pedro 2, talata 1. Unang Juan 4, talata 1. Ikalawang Timoteo 4, talata 3 hanggang 4. Ito ay ilan lamang sa mga talatang pinapahayag ng Biblia tungkol sa pagbibigay nito ng paalala o babala sa lahat, tungkol sa mga bulaang mangangaral, at baluktot na katuruan, na naglipa na sa ating mundo. Nasa sa inyong sariling kapasyahan kung sino ang dapat ninyong paniwalaan, si Jesus at ang Biblia ba, o ang inyong kinakaanibang relihiyon, na tinataguri ang isang kulto ng mayorya ng mga Kristiyano sa buong mundo. Nais naming linawin na hindi nilikha ang video na ito upang atakihin o siraan ang relihiyong nauugnay dito, kundi nais lamang naming ibahagi ang wastong katuruan na pinapahayag ng banal na kasulatan. Kahit pinapahayag natin ang mga katotohanang sinasabi ng Biblia, ay marami pa rin ang umaanib sa tinataguriang kulto, marahil ay dahil sa kanilang agresibong pagre-recruit ng mga bagong miyembro, lalo na yung mga taong wala o may kakulangan sa kaalaman sa salita ng Diyos, ngunit marami din naman ang tumitiwalag sa kanila, dahil marami na rin sa kanila ang nabubuksan, at naliliwanagan ang kanilang mga pag-iisip, at nahihimasmasan na rin sa katotohanan. Ito ang katotohanang hindi natin kailanman maipagkakaila. Kung mayroon kayong komento o katanungan, huwag kayong mag-atubili na ilagay ito sa comment box, sa ibaba ng video description. Maraming salamat at hanggang sa muli. Dear friends, beware of false prophets and deceitful teachers who distort the pure gospel of Jesus Christ. These individuals, often cloaked in religious garb, prey on the vulnerable and unsuspecting. Their twisted doctrines and manipulative tactics can lead to spiritual ruin and irreparable harm. It is imperative for everyone to exercise discernment and vigilance when encountering religious groups that claim to espouse the teachings of Jesus Christ. These cults may present themselves as benign, or even as the sole bearers of the true gospel, but their actual teachings are often rife with dangerous distortions and falsehoods. Discern carefully the teachings you embrace. Test every spirit. As the Bible warns, prioritize studying the Word of God for yourself, seeking guidance from true mature Christian believers, and cultivating a deep relationship with Jesus Christ. Do not be deceived by their teachings of exclusive salvation through membership in their church, promises of prosperity, miracles, or special revelations. The true gospel is centered on the sacrificial love of Jesus Christ, His atoning death, and His triumphant resurrection. It is a message of grace, redemption, and reconciliation with God. The consequences of falling prey to such cults can be grave, leading to spiritual, emotional, and even physical harm. Therefore, we urge everyone to thoroughly examine the teachings and doctrines of any religious group, comparing them with the unadulterated message of the Bible. Carefully study, search the Bible yourself, and continuously seek for the truth shall set you free. Remember, salvation is found only in Jesus Christ, and it is a free gift of God's grace, not something to be earned through good works, church membership, or manipulated through human schemes. Protect yourselves, and warn your loved ones from the dangers of religious deception. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time, and see you in the next video.